Kapag pupunta kayo ng norte, madadaanan nyo ang bayan ng Sudipen dito sa La Union. At kahit nasa dulo na ito ng probinsya, hindi pwedeng palampasin ang ipinagmamalaki nilang bagnet. Intayon! Ang crunchy at juicy Ilocos bagnet, mas pinasarap pa sa iba't ibang luto nito. Not one, not two, but in 7 bagnet ways. So, ano pa bang hinihintay natin mga kapuso? Mga antayon! Dami ko na nakain. Ang resort na ito sa Sudipen, La Union, madalas hinihintuan ng mga turistang papuntang norte, gaya ng mga rider na ito mula Metro Manila na papuntang Abra. Suki na kami dito. Pagka magno-norte kami, talagang we usually stop here. For food, minsan we stop here to sleep. Ang resort dating rest house lang pala ng pamilya ni Wilma. Vacation house po namin dati ito kasi from Quezon City po kami, pero taga dito ako talaga sa Sudipen. Okay. Tapos nang medyo nagkaedad na at natapos na nag-aral yung mga bata, pwede na naming maiwan sa Manila. Inopen ko as a hobby lang po siya. Inopen namin, sa awan ng Diyos naman, tinangkilik po naman ang tao. Mula sa simpleng mga kubo lang noon, may restaurant at mga kwarto na sila ngayon. Dahil tila all year round ang init, dinarayo ang kanilang swimming pools. Para kang bumalik nung sinaunang panahon di ba? Yung mga gamit nila dito, para mga antique. Yan po kasi yung parang gusto ko po yung pag pumunta yung mga tao dito, probinsya yung madadatngan nila. Totoo. Kung uuwi ng probinsya, hindi pwedeng hindi kumain. Yung mga tao, pag yung pumupuntang La Union o kay Ilocos, ang hinahanap talaga nila is bagnet. Kaya doon na namin napagtanto gumawa ng iba-ibang version ng bagnet. Nasa 100 kilo ng baboy raw ang nauubos nila kada linggo. Ang recipe ng kanyang mga putahe, minana pa raw ni Wilma sa kanyang ina. Kasi yung mother ko din, kasi mahilig din magluto. Kaya sa kanya ko rin namana yung mga luto-luto na mga ganyan. Kaya binigyan ko na lang siya ng version. Yung bagnet, nung mga bata pa kami, makakatikim lang kami noon kung may birthday o kaya may handaan. Kaya hanggang ngayon, hindi ko siya makalimutan. Namana ko rin sa kanya kung paano lutuin yung bagnet at malaking tulong din sa akin. Kung choosy sa pagkain, huwag daw mag-alala dahil iba't ibang putaheng bagnet ang pwedeng pagpilian. Una na riyan ang bagnet sisig. Bet ng sabaw, heto ang sinigang na bagnet. Pangatlo sa listahan ng kanilang KBL o kamatis, bagoong at laso na bagnet. Hindi rin mawawala ang dinakdakan. Pahingingan ng kanin, ito ang kanilang bagnet fried rice. Pasok din sa menu ang pinakbet with bagnet and save the best for last, ang bestseller na kare-kare. Ituturo sa atin ni Wilma kung paano ito lutuin. Una maglalagay ng atsuete oil. Painitin natin lang konti. Sunod na igisa ang sibuyas at bawang. Hindi nauuna ang bawang kasi nasusunog, di ba? Yan. Okay, one. Ito pa lang ang sibuyas at bawang pala, parang gusto ko nang kumain. Tapos ang bango. Malamang ang bawang nyo native. Opo. Ay, kaya maliliit. naman pala, kaya na ang bango. Sa baba ng pinagpakuluan ng baboy. Hintayin po natin kumulo. Lalagyan na po natin ng kunting paminta. Konti lang. Apo, asin. Ganyan. Saka timplahan ng peanut butter. O syempre, alam natin, pag nagluluto ng kare-kare, lagi may may peanut butter. Lulusawin natin. Ito magiging pampalapot. Opo, siya po yung pampalapot natin. Bigas na Kalahati sinangag, siya. tas Opo. giniling. Opo. yan Yun. po. Lagyan natin. Madali lang po siya. So, hindi cornstarch, Yan. Hindi kundi po. giniling na Giniling bigas. na bigas. At Yan nakikita po. na natin ang unti-unting paglapot ng Paglalapot ating natin. sabaw. Haluing mabuti hanggang lumapot ang sauce. So, counterclockwise. Yan. Tunaw na. O, tanaw na yung ano. So, ready na siya. So, na to? Ganun lang yun, kadali. Kumain lang ako dito. Tapos na. Eto na. So, i-serve na natin to, Mami Wilma. Ready na for plating. Ang ganda ng lapot. Ay, ay. Pag isinerve to, agaw-agawan na. Okay, luto na po ang ating kare-kare bagnet. Mangantayon! Sa dami ng pagkain sa harap ko, feeling fiesta is real. Nalilito tuloy ako, hindi ko alam ang uunahin ko dito tikman.
Unahin natin itong kanin para mapaparami ka ng kain dito. Tikman natin, ha? Lasa. Tapos, muna, tatalon tayo. Punta muna ako dito sa aking favorite, ang pinakbet. Ayan. Pag nakita ko na okra, ano na yan, naiiba na ang pakiramdam sa katawan niya pagka nakita ko na yan. At saka, syempre, ang ampalaya. Sarap. Ang sarap. Mapaparami tayo ng kain dito. Ito, susunod natin yung KBL. Ito, kailangan lagyan ko ng bagoong. Kasi kamatis, bagoong, at lasona. Lasona yung maliliit na sibuyas eh. Kaya pala malasa yung pagkain nila dito. Yung bawang nila native. Pati yung kanilang sibuyas, yung lasona. Okay. So, ito na. Here we go! Maubos ko yun. Sarap! Grabe! Next! Ang sisig na magnet. Sarap. Masarap sa kanya talaga yung tamang-tama lang yung lasa. Wala siyang alat. Alam mo yan, kahit may mga bagoong kapang sausawan dito. Ayun, anghang-anghang. Dahil may sili. Magsabaw muna tayo. Ang kanyang bagnet na sinigang. Lagyan natin ng gulay at bagnet. Ang dami nilang gulay kasi marami silang tanim na gulay dito sa likuran. Ito, sinigang na bagnet. Ang sarap. Sariwa-sariwa yung gulay. Sarap. Kahit tigil-tigil lang, busog ako Siyempre, hindi ko palalampasin ang niluto kong kare-kare. Ayun na. Ito yung pinakamasarap na kare-kare na tingnan ko. Yung sauce. Talaga nagbibigay ng ibang flavor yung sinangag na bigas na giniling. Nagbibigay siya ng ibang lasa. Ito na yung the best kare-kare ko. Tikman natin itong dinakdakan. The best dinakdakan for me. Ang mga taga-La Union, napaka-innovative nila. Marami silang mga nagagawang mga dishes gamit ang iisang main ingredient. And yun yung kanilang ipinagmamalaking bagnet. So, kain na uli. Hindi ko busin tumala. Hindi raw inaasahan ni Wilma na tatangkilikin ang kanyang negosyo. Masaya rin si Wilma na nakatutulong siya sa kanyang mga kababayan sa La Union. As a businesswoman, ang sarap sa pakiramdam. Kasi yung dati na hindi mo talaga siniseryoso, parang laruan lang, hobby lang, is naging ganito. Nag-e-enjoy na kumikita. Kumusta naman ang kita? Okay naman siya. Yun, nakakapagbigay aliw. Nakakapagbigay. Importante, nakakapagbigay aliw. Sa negosyo, maraming bagay ang hindi nadadaan sa biglaan. Kailangan ng pasensya at determinasyon para makamit ang tagumpay sa tamang panahon. Hindi mo kasi siya makukuha ng biglaan. Kailangan magtiyaga ka lang na kung wala mang tao ngayon, sige lang, patuloy mo lang na ipagpatuloy. Kasi darating ng araw, makikilala ka rin.